سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمد لله. Nagpapasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malapit na natin marating yung panghuling araw ng Ramadan. So, nasa 2 o 1 araw na lang yung Ramadan. Alhamdulillah, umabot tayo sa ganitong oras. Inshallah, nagamit natin sa pagsamba yung mga oras natin sa loob ng Ramadan. Maraming salamat din kay Sheikh Ratib sa itong initiative na programa natin tungkol sa mga buhay ng mga sahaba radiyallahu anhum, naway kalugdan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, may mga sahaba na nakilala natin o narinig na natin yung mga pangalan nila, pero bago lang natin nalaman yung mga kwento talaga nila. Mga iba doon, pati yung pangalan ay parang bago sa ating pandinig. Alhamdulillah, narinig natin sa ating mga kapatid yung mga kwento nila, ay naway insyaallah mapagbulutan natin ng aral yung mga kwento ng mga sahaba. Sinabi ng Allah, yung nabanggit ko na ayat kanina, katotohanan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Katotohanan sa kanilang mga kwento ay may mga aral para sa mga taong may pag-iisip. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sa kanilang mga kwento, sa kwento ng mga buhay ng mga sahaba, kwento ng mga buhay ng mga propeta ay may aral na makukuha sa mga taong may pag-iisip, ulil albab. Ang mga kwento ito ay hindi lamang tungkol sa kanilang mga buhay. Ang mga kwento ay hindi lamang sa kwento ng mga propeta, kundi pati na rin ang kwento ng mga sahaba, ng mga taong pinakamalapit sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito na yung mga sahaba, sila yung mga taong namuhay nakasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakasama nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga taong pinakamalapit sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sila rin yung mga taong pinakamainam, pinakamabuti na mga tao kasunod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamabuting henerasyon, khairun nas, ang pinakamainam, pinakamabuting henerasyon, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qarni, ang aking henerasyon. So yun, sila ang mga taong pinakamabuti na dapat natin sundin ang kanilang mga buhay, ang henerasyon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba na nakasama nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay certified sa kanila ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila yung pinakamataong, sila yung mga tao na pinakamainam, pinakamabuting henerasyon, yung mga sahaba. Kaya yung pag-aaral, yung pag-research sa mga buhay nila, kung paano sila namuhay sa time ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paano sila namuhay na nawala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay para bang pag-aaral para sa atin ngayong henerasyon kung paano tayo maging isang tunay na Muslim. Oo. Kasi sila yung pinakamalapit sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naisabuhay nila. Nagsamba sila, nakasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So para sa atin ngayon sa huling henerasyon na mga bago ay yung mga buhay nila ay paano tayo matuto bilang isang tunay na Muslim. Tulad nilang kay Bilal ibn Rabah. So siya yung Bilal, kaya tinatawag Bilal, yung muadzin, yung unang taong na nagtawag ng adhan. So matutunan natin kay Bilal kung paano yung
pananampalataya, yung paano yung pagtiwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin yung kwento ni Bilal na nilalagay siya sa disyerto, sa mainit na panahon, pinapahiga siya. Si Bilal, yung maitim na tao, pinapahiga siya doon at nilalagyan ng bato ang kanyang dibdib. Subhanallah, mainit na panahon sa disyerto. Alam natin kung gaano kainit dito sa Middle East. Tapos si Bilal radhiyallahu anhu, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nilalagay siya doon. Nung nagmuslim siya, pinapahiga siya. Pinipilit na talikuran niya ang Islam. Pinipilit si Bilal. So, ang sinasabi lang ni Bilal, ahadun, ahad. Si Allah ay nag-iisa, si Allah ay iisa. So, hindi umatras si Bilal, hindi siya natakot. Hindi niya iniwan ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na ganun yung punishment sa kanya, na pahigain siya sa init, lagyan, so doble ang init doon, init sa likod mo at init sa dibdib, kasi yung bato na nilalagay sa dibdib ni Bilal ay mainit din. Yun ang pinapanish kay Bilal para na iiwan niya yung relihiyong Islam. Pero si Bilal hindi nagpatinag, subhanallah. Ang sinasabi niya lang, ahadun ahad. Si Allah ay iisa, si Allah ay iisa. So tunay, ang iman, yung pananampalataya ng tao ay hindi nasusukat sa ginhawa, kundi sa pagtitiis sa hirap. Doon nasusukat yung pananampalataya ng tao, yung takot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung tiwala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon nasusukat kapag tayo ay naghihirap. Doon nasusukat kapag tayo ay may pagsubok. Doon nasusukat yung paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So maraming Muslim ngayon panahon ang madaling sumuko kapag may mga pagsubok. Ngunit ang mga sahaba ay nanatiling matatag sa kanilang mga buhay kahit na naghihirap sila. So, at ang mga sahaba rin, isa rin sa makukuha natin na aral, yung mga sakripisyo nila sa relihiyong, tulad kay Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar, nung sa time na hiningi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsuporta yung mga sahaba para sa digmaan, so dumating si Umar radhiyallahu anhu. Dala-dala niya ang kanyang kalahating kayamanan. Si Umar radhiyallahu anhu. Dala niya ang kanyang kalahating kayamanan. Pero nung dumating si Abu Bakar radhiyallahu anhu, ay dala niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Subhanallah, sakripisyo para sa Islam. Lahat ng kanyang kayamanan ay dala-dala ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, binigay niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tinanong siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang iyong iniwan, Abu Bakar, sa iyong pamilya? Lahat ng kayamanan mo ay dala mo na dito para isuporta sa agama Islam, sa relihiyong Islam. So ano ang iyong iniwan, o Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ang sinabi niya, O Rasulullah, ang iniwan ko sa aking pamilya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo. Subhanallah. Tunay na yung iman nila napakataas. Parang kahit tayo kalahati, kahit hindi pa kalahati, ay iwan ko na lang, mahirap na isakripisyo yung ating kayamanan, lalo na yung tinatawag na kayamanan. Mahirap ang sakripisyo, mahirap ibigay. Subhanallah. Pero si Abu Bakar radhiyallahu anhu ay lahat ibinigay niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang suporta sa relihiyong Islam. So ang iniwan niya lang, ang sagot niya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang mga sahaba ay handang ibigay ang lahat para sa Islam. Handa nilang isakripisyo ang kanilang buhay para suportaan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang kayamanan ang kaya nilang ibigay, kundi ang kanilang mga buhay. So, kaya nilang ibigay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May isang kwento pa ng sahaba, hindi ko masyadong maalala kung sinong sahaba yon. Parang si Abu Bakar, si Umar ata radhiyallahu anhu. Kung nagkakamali ako, pakikuhan lang siya sa Sabi niya,
sinabi niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahal niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliban na lang sa kanyang sarili. Kasi mahal niya ang kanyang sarili. Subhanallah. Si Umar ata, kung di ako nagkakamali. Sabi niya, mahal kita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ng aking sarili. So, ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, na hindi maging kumpleto ang iman mo kung hindi mo ako mamahalin na mas higit pa sa iyong sarili. So, sinabi niya, ngayon ya Rasulullah, mas mahal kita kaysa sa aking sarili. Subhanallah. Para maging kumpleto ang kanilang pagiging mu'min, pagiging taong nananampalataya ay mas mahal nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa kanilang mga sarili. So hindi lang kayamanan ang kaya nilang isakripisyo, kundi pati ang kanilang mga sarili kaya nilang ibigay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa pang aral na makukuha natin sa mga kwento ng mga sahaba radhiyallahu anhum, kalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kwento ni Umar ibn al-Khattab. Narinig na natin yung kwento niya, nakalimutan ko lang sino yung nagbigay ng kwento ni Umar radhiyallahu anhu, kung paano siya yumakap sa Islam. Yung kwento niya na lumabas siya isang araw para patayin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagalit siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Umar gusto niyang patayin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nung papunta na siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya na tingnan mo muna ang pamilya mo, Umar radhiyallahu anhu. So nung bumalik siya sa kanyang pamilya, doon short ng kwento, yung narinig niya ang Quran. So, yun ang nagpabago sa kanyang puso. Yung narinig niya ang Quran. So, kaya niya tinanggap ang Islam. Sino yung kapatid niya? Si Fatima? Ata, hindi ako nagkakamali. At saka yung asawa ni Fatima. Doon niya narinig yung Quran. So, tinanggap niya ang Islam. At siya ay naging isang pinakadakilang pinuno ng Islam. Siya ay naging Khalifa. Si Umar, isa siya sa taong pinaka matapang. Pero pagdating sa Quran, subhanallah, si Umar radhiyallahu anhu, umiiyak siya. Minsan kapag may marinig siyang aya, na yung aya na nabanggit doon yung punishment ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung di ako nagkakamali sa surah At-Tur, inna adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Katotohanan ang ano bang punishment sa Tagalog? Parusa. Hindi ko marinig. Ang parusa. Inna adhaba rabbika lawaqi'. Katotohanan ang kapag sabi niya ang parusa ng iyong Panginoon ay katotohanan ay darating. Malahu min dafi', hindi mo ito kayang pigilan. Subhanallah. Nung narinig yun ni Umar radhiyallahu anhu, si Umar na matapang pero napakalambot ng kanyang puso, umiyak si Umar ng umiyak. Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yung Quran, makuha natin na aral sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag marinig nila yung Quran ay lumalambot yung kanilang mga puso. Si Abu Bakar radhiyallahu anhu, nung inutusan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-imam, nung sa time na nagkasakit na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya si Aisha na ang mag-imam ay si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ang sabi ni Aisha, "Ya Rasulullah, si Abu Bakar ay napakaiyakin." Si Aisha, sinabi niya, "Ya Rasulullah, kapag si Abu Bakar ay nag-imam, sigurado iiyak." Subhanallah, napakalambot ng kanilang mga puso. Sinabi ng Allah, "Afala yatadabbaruna al-Quran?" Hindi ba sila, sabi niya, nakikinig sa Quran o ano man? Hindi ba nila binibigyang o pag-iisip? Afala yatadabbarun, tadabbur, yung pag-iisip ng malalim, pagnininilay-nilay sa Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, o di kaya ay sa kanilang mga puso ay may mga
o kaya sa kanilang mga puso ay nakasarado o di kaya may lock sa kanilang mga puso. Kaya hindi lumalambot yung ating mga puso kahit na narinig natin ang Quran. Pero ang mga sahaba, subhanallah, karamihan sa kanila kapag narinig nila ang Quran ay lumalambot ang kanilang mga puso. So, isa rin sa aral na makukuha natin yung mga pagmamahal nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang mga katapangan. Hindi pa natin narinig yung kwento ni Ali radhiyallahu anhu na nung naghijra ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gabing iyon ay balak patayin ng mga Quraysh ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung naghijra, yung lilipat na yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah papuntang Madina, sa gabi na iyon ay binabalak ng mga Quraysh na patayin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upang iligtas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may isang tao na kailangang matulog sa kanyang higaan. Subhanallah. Alam niya na papatayin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papatayin ng mga Quraysh ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero si Ali radhiyallahu anhu ay tinanggap niya na siya ang hihiga doon sa higaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanggap niya ng buong tapang at pananampalataya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan niyo yung pagmamahal nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Ali, kaya niyang isakripisyo yung sarili niya kahit mamatay siya kasi alam niya na papatayin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dapat may hihiga doon para ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makaalis mula Makkah papuntang Madina. Subhanallah. Si Ali, siya yung nahiga doon